A day in my life sa probinsyano dito nasa probinsya. Ano? A lovely morning mga kalaot. Ayun nga, sa mga oras na to, kagigising ko lang. Tignan nyo ang pagbabago ng klima aking nararamdaman. Alas 6 pa lang ngayon ng umaga pero sobrang taas na ang sikat ng araw. Di pa nga sana ako magigising. Yang kaso itong anak ko. Daddy, kising ka na. Kasi yung mga halaman mo na uuhaw na. Kailangan na silang painumin ng tubig. Ayun ang sabi niya sa akin. Sino bang hindi magigising? Kung may mangyayari yan sa mga halaman, baka ako pang sisihin at kasalanan ko pa yan. So ayan nga, yung mga halaman nga ako naming okra. Tuwing umaga nga ho, pagkatapos kong magising at maligpit nga yung mga hinigaan ko. Ito na nga, every morning, ito na yung aking daily activity. Ang kausapin, diligan, itong mga halaman. Ito nga hong sitaw, nakakatanim ko lang nga ho, nakaraang linggo. Ito, tumubo na, at ganito nga kalaki. Kaya kailangan na silang lagyan ng pataba nga ho. At kailangan din silang i-cultivate. Hindi lang nga ho, puro umaga ko nga sila dinidiligan. Pati nga ho, alas 6 nga ng gabi, akin din nga silang dinidiligan. Dahil sobrang init nga ho ng panahon, kaya kailangan nila ho talaga ng maraming tubig. Tapos ito na naman yung anak ko, kinukulit na naman ako tinatanong ang tatay niya. Ano ba yan anak, wag nyo na akong kulitin pa, oo, napapagod na ako. Kaya minsan nga ho, nalilito na yung anak ko kung ano ba itatawag sa akin kung mami o daddy. Tapos ito na naman nga ho yung aming silihaba. Nilagyan namin ng net nga ho, paikot nga ho, para nga hindi sila tukain ng aming mga manok. Kasi dito sa amin, pag nagtanim ka ho ng sili, mauunahan ka pa ng manok na mag-harvest ng mga sili mo. Dapat diskartihan mo na lang nga ho kung paano hindi makain. By the way, mag-harvest din nga ho kami ito nga ho ang aming saging. Sa amin nga ho, harikundal ang tawag dito. Basta saging yun. Dahil ito na din ho talaga yung tamang panahon nga ho para nga ho patumbahin siya. Dahil malapit na nga siyang mahinog. At baka maunahan pa kami ng mga kirit-kirit o mga ibong ligaw. Hindi ko naman sa ipinagdadamot pero parang ganun na nga. Napakasama naman pala ng ugali nito. Ayan, ganyan na ganyan nga ho kami mag-harvest. Pinapatumba muna namin una. Siyempre, para maabot namin. Pagkatapos nga siyang matumba, ayan nga ho, bago pa siya tatagain. Siyempre, para mukha namin sa puno ng saging. Pagkatapos nga namin itong ma-harvest nga ho, dadalhin na namin to sa bahay. Ay, alangan namang sa inyo. Ano yan, i-Gcash na lang ba? Or ipalawan pawn shop ko na lang. Charot. At ito na nga yung aming na-harvest nga ho na arikundal na saging kung tawagin nga ho sa amin. Sana mahinog ka na bukas kasi excited na kitang kainin. After natin mag-harvest nga ho ng saging, mag-iigib na nga ho kami sa aming balon. Gagamitin ko nga ho para nga ho sa aking mga halaman at ididilig ko nga doon sa kanila. Sobrang thankful and grateful nga ho talaga kami dahil hindi pa rin nga ho kami nauubusan ng tubig. And hoping nga ho talaga na sana hindi nga ho talaga kami maubusan ng tubig. Dahil sobrang layo pa nga ho talaga ng aming iigiban kung maubusan kami man dito ng tubig. Pero thankful din nga ho ako kasi nga ho yung mga nakarang taon nga ho di kami naubusan ng tubig dito. Pero mga nakarang taon nga ho pinalaliman namin to. Kung dati 2 meters lang, ngayon nga ho ay naging 5 meters na. By the way, sisimulan ko na nga ho yung pagdidilig nga ito sa aking mga okra. Kasi nga ho na okray na sila dahil nga ho uhaw na sila. Sana nga umulan na nga dito kasi nga ho sa ibang lugar nga dito sa amin umulan na. Para rin nga ho makasurvive nga itong mga halaman natin at mga damo. At makapagbigay din naman ho talaga sa atin ulit ng sustansya. By the way, hanggang dito na lang nga yung aking video. Maraming salamat nga ho sa inyong panonood kung nakarating man kayo sa dulo. Always say love, joy, hope!